So right now, he's in a very critical state. He has what you call, babasahin ko para hindi ako magkamali, no? Toxic metabolic encephalopathy. I'll repeat, it's called toxic metabolic encephalopathy. Ano to yung, medyo yung kidney niya, hindi na masyadong nagpa-function mabuti. So, pinifilter na yung mga gamot. Sa dami ng gamot na ano sa kanya, no? Na binibigay sa kanya. So, ang ibig sabihin nito, nagkakaroon siya ng para nagkakaroon ng ng yung toxins umaabot sa ibang parts na. He used to smoke. Apparently, yung generation na yan nila who yung Second World War, abot doon sa time na yon, maraming may emphysema. So, he used to smoke. His vitals are stable but nagfa-fluctuate kasi. So, yun yung problema. So, ibig sabihin, it can change anytime. Yung kanyang kidney nga, ino-observehan at monitor kasi nga, hindi natin talaga alam kung biglang itong mag-fail na lang bigla talaga ng totally. Pero as of now kasi, kailangan niya ng dugo. So, may blood transfusion tayong ginagawa sa kanya. Yung kanyang lungs talagang very, very weak. Right now, they're considering dialysis. Pinagdidiskusyonan pa is kung kakayanin niya kung magda-dialysis pa siya. At this point, talagang kailangan namin ng dasal. Dahil alam ko na for the last couple of days, nagdadasar ang ating mga kababayan at lahat naman nagmamahal sa kanya. At alam ko ito nagpapalakas sa kanya, no? So, sana pagpatuloy lang nila yung kanilang pagdarasal. At sa lahat na nagmamahal sa daddy ko, maraming salamat sa inyong lahat. Matagal na pong mahina ang nararamdaman po ni Mang Dolphy bago ang kanyang pagkaka-confine noong June 9 dahil po sa pneumonia. Labas na papasok na rin po siya sa ospital. Darito ang report. Huwebes noong isang linggo, kinumpirma ng anak ni Dolphy na si Jeffrey Quizon na dinala sa ospital ang Comedy King. Gabi ng June 9 nang ipasok sa intensive care unit si Dolphy dahil sa pneumonia. Nanghihina raw ito at kinailangan ng respirator para tulungan sa paghinga. Dahil na rin daw sa edad ng Comedy King, mahina na ang kanyang immune system. Ang ikinababahala ng kanyang pamilya, ang kanyang sakit na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Isa itong kondisyong naglilimita sa paglalabas-masok ng hangin sa baga dahil sa paninikip nito. Simple phlegm can kill him. Kasi nga mababara dun sa lungs niya. That's basically what COPD does to you. Ibinalita naman ng anak niyang si Eric ang bahagyang pagbuti ng paghinga ni Dolphy. 6 na oras daw tinanggalan ng respirator ang Comedy King bago ito ibinalik kinagabihan. Naka-respirator siya ngayon, susubukan ulit tanggalin. Titingnan kung gaano katagal siya ulit makakatagal as ibabalik ulit yon. Hanggang sa mag-improve nga yung capacity niya to breathe on his own. Pero kinalaunan, kinailangan ng blood transfusion ni Dolphy dahil sa pagbaba ng kanyang hemoglobin count. Bago pa man siya tamaan ng pulmonya noong isang linggo, hindi na lingid sa kaalaman ng marami ang unti-unting paghina ng kalusugan ni Mang Dolphy. Minsan na siyang inoperahan sa kidney at sumailalim sa isang bypass operation. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Sa ibang balita, tiniyak ng Food and Drug Administration na hindi nag-aangkat ng Pilipinas ng brand ng gatas na pinabawi sa China dahil sa mataas na level ng mercury. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin nila ang publiko na maging mapanuri sa anumang bibilhin. Narito ang report ni Julius Segovia. June 30 nang simulang i-pull out sa merkado ng milk company na Yilis ang Kuan Yu Infant Formula Milk sa China matapos madiskubring may mataas na mercury content. Dahil sa milk recall, nanawagan ng consumer sa China na pag-ibayuhin ng gobyerno nila ang pagbabantay sa mga ibinebentang gatas sa pamilihan. Nangangamba naman ang China sa posibleng epekto ng milk recall sa kanilang dairy sector.
Sa gitna nito, nilinaw ng Food and Drug Administration o FDA na sa China at hindi sa Pilipinas ni-recall ang infant formula milk na Yilis Guanyu milk powder. Magandang senyales daw ito na sa China pa lang, nasasala na ang mga produktong kontaminado ng nakalalasong kemikal. Wala po kaming binibigay na importation clearance for milk products from China. So mas mabuti na yung ganun, wala pa sa atin, nagbabantay na po tayo, magmamatsyag na po tayo. Nakamamatay raw ang mercury kapag direktang pumasok sa nervous system ng isang tao. Ayon nga sa US Center for Disease Control, nakakasira ng utak at kidney ang mataas na level ng mercury sa katawan ng tao. Pwede siyang mauwi sa cancer or pwede siyang peripheral neuropathy, yung mga paninigas, pananakit ng ganamnan, ganyan. At may effects din sa development ng isang growing child. Ayon sa FDA, mula na magka-melamine scare noong 2008, halos wala na raw importer na humihingi ng clearance para makapagpasok ng gatas mula sa China. Kaya kung sakaling may mga Chinese milk product daw sa merkado, paniguradong kontrabando ang mga ito. Sa supermarket na ito sa Makati, wala ni isang Chinese milk products estante. Naaktuhan pa ng news team ang may bahay ni Vice President Jejomar Binay na si Dr. Elenita habang namimili roon ng gatas para sa kanyang mga apo. Siguro ito mga consumers dapat maging very careful dun sa kung anong produkto yung binibili nila. Pero pag-amin ng FDA, hindi pa rin daw 100% tiyak na walang nakakapasok na Chinese milk products sa Pilipinas. Posible pa rin daw makapuslit o mas smuggled sa bansa. Pero ang mga consumer, mapanuri na sa pamili. Hindi naman ako bumibili ng ikasama para sa anak ko eh. Mabuti na rin nga yung umiiwas tayo sa mga ganong ano. Kaya nga ang binibili namin, sigurado na. Mas maganda may brand yata bilihin mo eh. Subok na. Dagdag ng FDA, dapat daw may food registration number ang gatas, may proper label, may pangalan ng manufacturer at distributor. Para ma-avoid yung detection, i-repack ng ating mga ibang mga negosyante dyan para ibenta sa i-retail nila yan, sasabihin mas mura, kaya naka-repack, naka-retail. Yung pong palaging babala ng FDA, iwasan pong bumili ng mga wala sa kanilang original packaging. Katuwang din ng FDA sa pagbabantay sa merkado ang DTI. Huwag kayong basta-basta bumibili ng anything that is repacked, anything that you don't understand. Kung mga labels or markings ay hindi kilala o hindi maintindihan, ay huwag na ho natin tangkilikin sa ngayon. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Ang mga balitang nakalap sa magdamag nating pagbabantay, hatid ni Ivan Mayrina sa unang ronda. Salamat, Igan. Pinaghahanap ng driver ng isang van na bumaril sa isang tricycle driver na kanyang nakagitgitan sa kalsada. Nadamay sa pamaril ang isang estudyante. Narito ang report ni Mav Gonzalez. Simpleng gitgitan sa daan na nauwi sa barilan. Yan daw ang nangyari sa pagitan ng driver ng isang tricycle at driver ng kasunod nitong van sa kanto ng Camias Road at KH Street. Inabot ng stop bali itong tricycle ng red light, na-block niya itong Versavan. So nagkaroon sila ng pagtatalo. Nang magawang stoplight, kumaliwa sa KH Street ang tricycle at huminto sa kanto na sinundan ng van. Dito na raw pinaputokan ng van driver ang biktima. Allegedly ay pinalo siya muna ng 45. Then pinaputokan siya na isang beses. Lapitan ko pa nga siya, sumunod pa nga ako sa kanya eh. Tabo ko sa mga jeep eh. Tulungan niya, may tama ako. Kasunod ng pagdapli sa tagiliran ng tricycle driver, tumagos ang bala at tumama sa binti ng 13 taong gulang na estudyanteng papasok sa paaralan. Dinala ang parehong biktima sa East Avenue Medical Center. Nung pagtawid ko, natamaan po sa parang baril. Ano yung may narinig kang puto? Opo. Kung tinina ko po yung pako, tumutulo na yung dugo. Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa ilang saksi, nasa 5'6" ang taas nito, payat at nakasuot noon ng barong Tagalog. Oras na matukoy, posible siyang kasuhan ng frustrated homicide. Tumawid siya, inaboy pa nga namin eh. Natatakot din kasi ako, baka biglang pumutok ulit, kinasan niya eh. Kinasan niya talaga. Ninenervous din ako, baka pati ako barilin, karga ko yung anak ko eh.
Tumakas ang sospek sa direksyon ng EDSA Kamuning. Minamaneho niya raw noon ang puting Mitsubishi L300 van na may plakang UTA 657. Agad pinuntahan ng pulisya ang nakarehistrong address ng naturang plaka. Pero ayon sa kamag-anak na humarap sa GMA News, naibenta na raw ang van ng orihinal na may-ari na nasa abroad. Nawawala rin daw ang deed of sale na magpapakita kung kanino naibenta ang van. Gayunman, ayon sa pulisya, ipapakita raw ang larawan ng rehistradong may-ari ng van sa biktima para masigurong hindi siya sospek. Posible rin daw i-trace ang bagong may-ari sa transaction ID mula sa huling registration ng van. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Danny, good morning! Good morning, Pia. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina at halos pasado alas 7 kagabi nang pumasok ito sa ating PAR at ilang oras lang na nanatili ito dito sa loob. At sa ngayon nga, dito sa latest satellite animation, narito na yung sirkulasyon nitong bagyong si Talim. Ito na yung kanyang international name at ito ay pahilaga silangang direksyong kumikilos patungo ng bansang Japan. At yun namang isang low pressure area na patuloy nating binabantayan, ayon nga sa Pag-asa, ito ay nasa layong 480 kilometers dito sa may silangan ng Kabisayaan at patuloy itong magbibigay ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao. Dito naman sa Luzon, patuloy pa rin maghahati ng mga pag-ulan ang pinag-igting na hanging habagat. Kaya po makikita nyo dito sa may lawag, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Kasama na rin yung ibang bahagi ng Central Luzon, pero lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. At tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila para sa araw na ito. Medyo mababa po ang posibilidad ng pag-ulan sa umaga, halos 14% lamang. Pero pagdating ng tanghalian ay tataas yan, magiging 34% at habang gumagabi po ay magiging 71% ang tsansa ng pag-ulan. Dumako naman po tayo sa Kabisayaan. Hindi po gaanong maulap ang panahon dyan pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan katulad dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas sa may Tacloban. At dito naman sa Mindanao ay magkakaroon din ng mga pag-ulan. Dito sa may General Santos, mataas ang posibilidad ng pag-ulan pero dyan sa may Cotabato ay pulo-pulong dagi ang pag-ulan at pagkulog-pagkilat ang ating mararanasan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Pinakasariwang balita ukol sa health condition ni Comedy King Dolphy, patuloy na tututukan. Guardia patay sa pamamaril ng mga hold-uppers sa Tondo, Maynila. Jessica Sanchez, excited nang magtanghal sa Pilipinas sa Setyembre bilang bahagi ng American Idol World Tour. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita.